Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Makalipas ang ilang oras ay ipinakita na ni Yeon Myung sa kanyang mga kasama, kung ano ang mga nakuha niya bilang kapalit sa elixir na ibinibigay ni Wonjin kanina. Nang tanungin ni Mirio ang binata kung nasaan ang elixir dahil puro nga lang daw mga sandata ang kanilang nakikita, ay sumagot ang ating bida na dahil hindi niya nakuha ang ika-10 lason ng angkan, ay ang mga ito na lang ang kanyang kinuhang kapalit. Labis ang galit ni Mirio sa mga sinabi ng binata. Hindi siya makapaniwala na nagawang tanggihan ni Yeon Myung ang mahalagang elixir para lang sa ilang klase ng sandata, sabay suntok sa ating bida na mabilis rin namang nakaiwas. Galit na galit nitong sinabi na ang elixir na lang dapat ang pinili ng binata, habang patuloy pa rin sa pagsuntok sa kanya, pero agad rin namang sinuportahan ni Yuri ang ating bida at sinabing kailangan daw nilang respetuhin ang naging pasya nito. Dagdag pa ni Ijon, ay siguradong masayang-masaya raw ang mga elder sa ginawang pagtanggi ni Yeon Myung sa elixir, dahil nakatipid sila ng isang mahalagang bagay na kadalasan ay mabilis na tinatanggap. Pero agad rin namang nilinaw ng ating bida sa kanyang mga kasama na bagamat tinanggihan niya ang elixir at nakakuha na siya ng kapalit dito, ay hindi niya pa rin daw ibinabalik ito kay Wonjin, na siyang labis na ikinagulat ng mga kagrupo ng binata. Ilang oras bago sila magkita-kita, sa loob ng imbakan ng mga sandata ay ibinigay na ni Wonjin ang kailangan ng ating bida, sabay tanong dito kung sapat na raw ba ang kanyang inihanda bilang kapalit sa elixir. Sumagot naman si Yeon Myung na bagamat isang mabagsik na lason ang gusto niyang matanggap, ay wala na raw siyang magagawa kung imposible para sa lalaki ang hinihiling niya. Mukhang hindi napaghandaan ni Wonjin ang nais makuha ng ating bida dahil ayon sa kanya, si Yeon Myung lang daw ang nag-iisang maghahanap ng lason kapalit ng isang elixir. Nang tanungin ng lalaki kung may kailangan pa ba ang binata, ay sinabi nitong sapat na ang kanyang mga nakuha pero may isa raw siyang katanungan. Gustong malaman ni Yeon Myung kung ano ang balak nilang gawin sa elixir na hindi niya tinanggap, na siyang namang mabilis na sinagot ni Wonjin at sinabing ibabalik niya raw ito sa tanggapan ng medisina. Tinanong ng lalaki kung nagbago na raw ba ang isip ni Yeon Myung, pero sumagot ito na hindi niya raw talaga kailangan ang elixir, nagkaroon lang siya ng interesanteng ideya para mapakinabangan ito. Ipinaliwanag ng ating bida kay Wonjin ang naisip niyang ideya para magamit sa magandang paraan ang elixir, at sumang-ayon naman ang lalaki dahil magkakaroon nga raw ng motibasyon ang kanyang mga kasama, at dahil para ito sa kinabukasan ng mga tang ay wala rin siyang nakikitang problema. Gaya ng sinabi ng ating bida kay Wonjin, kung magsasanib puwersa raw ang ibang mga kasapi ng grupo laban sa kasalukuyang pinuno, at magawa nila itong matalo ay kailangan siyang palitan at ang susunod na magiging pinuno ang makakatanggap ng elixir. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga kasama sa pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanila, hindi sila makapaniwala na nagawang makumbinsi ng binata si Wonjin na pumayag sa kanyang suhestyon. Maya-maya pa ay pinaalalahanan ni Yeon Myung ang mga kasama, na epektibo lang ang pagkakataon hanggang sa araw bago magsimula ang laban gamit ang lason, at maaari na raw silang mag-umpisa kahit kailan nila gusto. Nagmamadaling tumakbo palabas ang tatlo para maghanda sa paghamon na gagawin sa ating bida. Sabay sabi na ito na raw ang magiging katapusan ni Yeon Myung, habang masaya namang pinapanood ng binata ang mga kasama. Bagamat siya raw ang may ideya na bigyan ng motibasyon ang grupo ay hindi rin naman daw niya basta na lang ibibigay ang posisyon sa kanila, pero sa sandaling manalo siya, at maging batang pinuno ay sisiguruhin niya raw na lahat mabibigyan ng elixir. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mga kasama na tinawag ang kanyang pangalan, at inutos na lumabas na ang ating bida na siya namang labis na nagpainit sa ulo nito, sabay sabing kailangan niya raw munang ayusin ang hierarkiya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at patuloy pa rin ang ika-7 grupo sa pagpapaunlad ng kani-kanilang mga abilidad, gayon din ang pagtatangka ng mga kasama ng ating bida na maagaw ang posisyon sa kanya.
Matapos muling pabagsakin ni Yeon Myung ang kasamang si Ijon, ay tinanong nito kung hindi pa ba sumusuko ang binata dahil mahigit 170 beses na itong natatalo, simula nang mag-umpisa ang ibinigay niyang pagkakataon sa kanila. Mukhang hindi pa nga raw nagsasawa si Ijon ayon kay Miryo, na tahimik na nanunood sa isang tabi kasama ni Yuri. Dagdag pa niya, ni hindi nga raw nagpakita ng kahit kaunting kapaguran si Yeon Myung sa ilang buwan na pakikipaglaban nila sa kanya. Pero ayon naman sa kasamang si Yuri, ay hindi niya na alam kung ilang araw na ang lumipas dahil matagal na nga raw siyang sumuko, at sa mga nakalipas na buwan ay tila nawala na siya ng pakialam sa kompetisyon, dahil ang mas importante para sa kanya ngayon ay makita ang mukha ng ating bida araw-araw. Habang sabay na pinagmamasdan ng dalawang binibini ang mukha ni Yeon Myung, ay sumang-ayon naman si Miryo na may kakaibang kasayahan nga raw silang nadarama sa tuwing nakatingin sila sa mukha ng binata. Maya-maya pa, habang unti-unting bumabangon si Ijon ay iniunat ng ating bida ang kanyang kanang kamay, sabay tanong sa kasama kung tinatanggap na raw ba nito ang pagkatalo. Dagdag pa niya, ay sisiguruhin niya rin daw na siya ang mananalo sa kompetisyon at tatanghali na bagong batang pinuno ng angkan ng mga tang, kaya't hindi nila kailangang mag-alala at magtiwala lang sa kanya. Sumagot naman si Ijon na bagamat hindi pa nila nakikita ang mga kalahok na magiging kinatawan ng ibang grupo, ay hindi pa rin daw niya maisip ang posibilidad na matatalo ang ating bida, kaya't sana raw ay pansinin pa rin niya ang tatlo kapag siya na ang batang pinuno ng angkan. Ilang sandali pa ay nagsalita na rin si Wonjin, at binati ang buong grupo sa malaking pag-unlad ng kakayahan ng bawat isa, at dahil din dito'y opisyal nang itinalaga si Yeon Myung bilang pinuno ng ikapitong grupo. Bilang kinatawan nila sa huling bahagi ng paligsahan, ay muling pinaalalahanan ng lalaki ang ating bida na bukas na mismo ang magiging simula ng laban. Kailangan niya ng araw maghanda sa huling pagkakataon at siguruhing kumpleto na ang lahat ng kailangan niyang dalhin, na mabilis namang sinang-ayunan ng binata. Dagdag pa ni Wonjin, sa 3 taon nilang pagsasanay ng kani-kanilang mga abilidad, ay maswerte silang lahat dahil walang nadiskwalipika o namatay na kahit isa sa kanila. Hindi tulad ng marami sa mga pangkat ng kompetisyon, ang ikapitong grupo ay buo pa rin, may maayos na pakikitungo ang bawat miyembro sa isa't isa, at higit sa lahat ay ligtas na nakarating sa huling bahagi ng paligsahan. Habang masayang nakikinig ang bawat isa sa mga sinasabi ni Wonjin, ay sinabi rin ng lalaki na ang naging pag-unlad ng kanilang mga abilidad ay makukumpara na raw niya sa lebel ng kakayahan ng brigada. Sa huli, bagamat ilang beses na raw itong sinabi ng lalaki pero muli niyang ipapaalala sa binata, na ang pagbabawal sa paggamit ng lason sa mga pagsasanay ay tapos na. Bukas, sa araw ng paligsahan ay pinapayagan na ang lahat ng kalahok na gumamit ng pinakamababagsik na lason, maliban lang sa 10 lason ng kanilang angkan. Dahil dito'y kinakailangan daw ng ating bida na gamitin ang buo niyang abilidad para manalo, dahil ganito rin ang maaasahan niya sa kanyang mga kalaban, at gagamitin din ng mga ito ang lahat ng nakamamatay na paraan para magtagumpay. Kinabukasan, sa araw ng pinakahihintay na paligsahan ay handa na ang mga hiniling na lason ng ating bida mula kay Ijon, at muli rin niyang sinabi sa ating bida kung gaano kabagsik ang mga lason na nasa lalagyan. Dagdag pa niya, maliban kay Yeon Myung ay mamamatay ang ibang mga kalahok sa kahit isang patak lang ng lason na hawak niya, kaya't kailangan niya raw ingatan ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kasama sa pagpapaliwanag sa ating bida ng mga epekto ng lason na inihanda niya, at habang may mukha na halatang nag-aalala ay sinabi nitong bagamat hindi siya duda sa kakayahan ng binata, ay kailangan niya pa rin daw ipangako sa kanila na siya ang mananalo. Mabilis namang lumapit ang ating bida sa tatlo, at gamit ang kanang kamay ni Ijon ay iniuntog ni Yeon Myung ang kanyang mukha sa kamao ng kasama, sabay sabi sa kanila na ang tanging makakapagbigay ng pinsala sa kanya ay ang mga kagrupo niya lang mismo. Bagamat hindi sila sang-ayon sa paraan ng binata sa pagsasabi ng gusto nitong sabihin, ay naintindihan naman ng bawat isa ang gustong iparating ng kanilang pinuno. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Yeon Myung, at naglakad patungo sa lagusan na magdadala sa kanya sa pagdarausan ng paligsahan. Sa kabilang banda, masayang-masaya ang binibining si Yang Ryung dahil sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw ng laban, at gamit ang 10 lason ng angkan na ibinigay ng lolo niya sa kanya, ay handa na ito sa muli nilang paghaharap ng ating bida. Bukod pa rito, nakahanap pa ng bagong kakampi ang dalaga matapos bigyan ng tulong ng pamilya ng mga jegal. Nang tanungin niya ang guro kung paano sila makakatulong sa kanya,
ay sumagot ito na may kakayahan silang manipulahin ang magiging posisyon ni Yang Ryung sa loob ng ilusyon ng kanilang pamilya, na siya ring pagdarausan ng huling bahagi ng paligsahan. Bagamat magandang araw ang kanilang inaalok na tulong, alam ng dalaga na hindi ito gagawin ng mga jegal kung wala silang makukuhang pakinabang, kaya't tinanong nito sa lalaki kung ano ang gusto nilang makuha kapalit ng tulong sa kanya. Agad namang sumagot ang guro na wala pa raw kakayahan ang kanilang pamilya para lubos na makabangon sa kasalukuyan, kaya't nais nilang makuha ang buong suporta ng mga tang, nang hindi nawawala ang kanilang kalayaan bilang isang angkan. Base sa mga sinabi ng lalaki ay naunawaan na ni Yang Ryung ang gustong mangyari ng mga jegal. Ayon sa kanya, gustong gamitin ng pamilya ang binibini para magkaroon sila ng impluensya sa mga tang, kaya't tinanong niya ang guro kung ano raw ang gagawin nila sakaling hindi siya pumayag. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang lalaki at tinanong ang dalaga kung ano ang gusto nito, dahil gagawin daw nila ang lahat para makuha ang kanya tiwala. Matagal nga raw na naghintay at nagtiis ang dalaga para sa araw na ito, at ngayong dumating na ang pagkakataong makapaghiganti ay nakangiti nitong sinabi na gagawin niya ang lahat, para maibalik ang buhay na naiwala niya at patayin sa pinakakarumal-dumal na paraan ng ating bida. Sa kabilang banda, ang bawat kinatawan ng kani-kanilang grupo ay handa na rin para sa nalalapit na laban. Si Tang Yang Ryung para sa unang grupo, si Tang Jonggil para sa ikalawang grupo, at si Tang Gokli naman para sa ikatlong grupo. Ang binibining si Tang Hirin para sa ikaapat na grupo, si Tang Jiol para sa ikalima, at Tang Yungsu naman para sa ika-anim na grupo. Para naman sa ikapitong grupo ay walang iba kundi ang ating bida na si Tang Yeonmyung, na nasasabik ng mag-umpisa dahil isang araw itong magandang araw para pumatay ng kalaban. Pero ayon din sa binata, masyadong malawak ang lugar na pagdarausan ng paligsahan at sigurado raw na matatagalan pa bago nila mahanap ang isa't isa. Samantalang pinagmamasdan ng ating bida ang paligid ay palihim naman siyang minamatyagan ni Chang Shin, at sinabing si Yeonmyung nga raw ang kinatawan ng ikapitong grupo gaya ng kanyang inaasahan. Dagdag pa niya, habang tumatagal ay lalo siyang nanghihinayang sa potensyal ng binata, pero wala na raw siyang magagawa dahil nakapagdesisyon na ang mga jegal, at kailangan niya nang iligpit ang ating bida bago pa man ito maging problema. Maya-maya pa, ay napansin na ng guro na tila ba nakatitig si Yeonmyung sa kanyang mga mata, pero ayon rin sa kanya ay imposible nga raw itong mangyari dahil may ilang patong ng ilusyon ang nasa pagitan nilang dalawa. Hindi na nakita pa ng guro ang sumunod na nangyari matapos tagpasin ni Yeonmyung ang ilang patong ng ilusyon na kanyang sinasabi, at pansamantalang nawalan ng abilidad si Chang Shin na makita ang ginagawa ng ating bida. Malakas ang hinala ni Yeonmyung na ang hindi kaaya-ayang titig na kanyang naramdaman, ay galing sa angkan ng mga jegal na may kakayahang matsyagan ang mga nangyayari sa loob ng kanilang ilusyon. Pero ayon sa mga sinabi ni Wonjin sa kanilang grupo ilang araw na ang nakakalipas, ay wala nga raw ibang pwedeng makisali sa nagaganap na kompetisyon maliban sa mga kalahok nito. Alam ng ating bida na bago pa man mag-umpisa ang pagsasanay ay aktibo nang nanghihimasok ang mga jegal, ngunit hindi niya inakala na hanggang sa huling bahagi ay makikialam pa rin ang mga ito. Pero maaari pa rin naman daw nilang gawin ang kanilang gusto dahil kumpiyansa ang ating bida na siya pa rin ang mananalo, at kapag natapos na ang paligsahan ay tsaka niya nalang babalikan ang mga pakialamerong guro. Sa kabilang banda, nanginginig pa rin ang lalaking si Chang Shin matapos ang ginawa ng ating bida, at tinanong sa sarili kung paanong napansin ni Yeonmyung ang kanyang presensya gayong masyadong makapal ang ilusyon na kanilang ginawa. Dagdag pa ng guro, kung nahuli daw siya ng pag-alis ng kanyang paningin sa binata gamit ang kanyang abilidad, ay siguradong nabulag na siya dahil sa ginawa ng ating bida. Matagal niya nang naunawaan na may kakayahan si Yeonmyung na tagpasin ang espasyo sa pagitan ng ilusyon, na maaari namang magpatuloy sa kanya para direktang maramdaman ang pinsala. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng level sa paggamit ng sandata sa buong buhay niya, at naunawaan na rin ng lalaki na hindi nila magagawang manipulahin ang ating bida kailanman, kaya't kailangan nilang iligpit ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig naman, ang dalagang si Tang Hirin ay makikitang nagtamo ng maraming sugat, at habang tila ba may tinatakasan ay tinanong nito sa kanyang sarili kung paano humantong sa ganito ang sitwasyon, at paulit-ulit na sinabing ayaw niya pang mamatay. Dagdag pa niya, ang gusto niya lang daw talagang mangyari ay makakuha ng disenteng resulta sa kompetisyon, at sumali sa puwersang militar ng mga tang para makatulong sa kanyang mga magulang. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang takbo ng paligsahan,
Dahil hindi niya naman daw gustong maging batang pinuno ng angkan kaya't ang plano niya sana ay sumuko na lang sa kalagitnaan nito. Pero nagsimulang mag-iba ang takbo ng mga pangyayari nang dumating ang binatang si Tangguk Rin, na pagkakita pa lamang sa kanila ay agad nang umatake habang nakangiti, na siyang mabilis na ikinamatay ng dalawang kalahok sa kompetisyon. Dahil dito ay kailangan niyang maghanap ng ibang kalahok kung saan siya maaaring sumuko, dahil ang binatang si Tangguk Rin ay walang balak na buhayin ang mga kalaban na kanyang makikita. Hindi na rin daw mahalaga kung sino ang kanyang susunod na makakasalubong, dahil agad siyang susuko rito para matakasan ang baliw na binata at ligtas na makauwi sa kanyang pamilya. Sakaling si Tangguk Rin din daw ang manalo at maging batang pinuno, kasama ang kanyang pamilya ay agad nilang lilisanin ang angkan ng mga tang. Samantalang abala si Tang Hirin sa ginagawang pagtakas, ay hindi nito napansin na unti-unti na palang lumalapit sa kanyang kinaroroonan ang kalahok na iniiwasan, mabilis nitong naabutan ang dalaga dahil na rin sa mga pinsalang nakuha sa kanya, habang may malaking ngiti naman sa kanyang mukha ang baliw na binata. Hindi nga raw nagustuhan ni Gukrin ang ginawang pagyayabang ni Tang Hirin kanina, dahil matapos niyang iligpit ang unang dalawang kalahok ay hindi rin naman nagawang makatagal ng dalaga. Ayon pa sa binata, kahanga-hanga daw ang bilis na ipinakita nito pero dahil mabilis niya rin itong naabutan, ay sigurado siyang mahina ang panloob na enerhiya ng dalaga kaya't wala rin daw siyang ipinagkaiba sa ilang mahihinang kalahok. Desperadong sumagot ang dalaga na hindi naman daw kailangan ng binata na gawin ang lahat ng ito, dahil sa huli ay isa lamang itong kompetisyon at lahat naman daw sila ay miyembro ng angkan ng mga tang. Pero tuluyan ang nawala ng pag-asa ang dalaga na makakaligtas pa siya, nang sabihin ni Gukrin na wala siyang pakialam sa nagaganap na kompetisyon at maging sa kanilang angkan. Dagdag pa ng binata, kahit minsan daw ay hindi niya inisip na kasapi siya sa angkan ng mga tang, kaya't hindi mahalaga para sa kanya kung ano ang iisipin o sasabihin nito sa kanyang mga ginagawa. Dito na naunawaan ng dalaga na hindi na siya makakaligtas pa, at ilang sandali pa ay tuluyan ng humiwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan, matapos walang awang tagpasin ng baliw na binata ang ikatlo niyang biktima. Sa kabilang banda, habang naglalakbay sa kagubatan ng ating bida ay may napansin itong kuwebo sa di kalayuan, na siya namang higit niyang kinakailangan sa kasalukuyang sandali. Wala rin daw siyang nararamdamang presensya ng tao sa paligid, na ang ibig sabihin ay malayo rin siya sa panganib na matagpuan ng kanyang mga kalaban. Bukod pa rito, ay wala ring ibang bagay na nagpapaalerto sa kanyang mga pandama, kaya't ito raw ang perpektong lugar at pagkakataon para umakyat siya sa mas mataas na level ng martial arts. Nang makahanap na ang binata ng pwesto ay mabilis itong umupo at agad na itinuon ang kanyang buong atensyon sa gagawing pagpapalakas, at dahil malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang katawan ay wala na raw dapat maging problema kung aakyat na siya ngayon sa mas mataas na level. Ayon sa ating bida, may dalawang kondisyon para maabot niya ang susunod na estado ng kanyang martial arts. Una na rito ay ang malalim na pangunawa sa kasalukuyan niyang kalagayan, at ang ikalawa naman ay ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya para mabuksan ang mga kritikal na lagusan nito sa kanyang katawan. Gamit ang mga karanasan sa kanyang nakaraang buhay ay nagkamit na ng sapat na unawa ang binata para makumpleto ang unang kondisyon, at dahil sa mababagsik na lasong ibinigay sa kanya ng kasamang si Ijon ay labis na tumaas ang kanyang panloob na enerhiya, kaya't nakasisiguro na ang ating bida na magiging matagumpay ang kanyang binabalak. Matapos alisin ang mga nakaharang sa mga kritikal na lagusan, ay sunod na pinakawala ng binata ang mga naipon niyang enerhiya galing sa mga lason na ipinasok niya sa kanyang katawan. Dagdag pa niya, ang kanyang mga kasukasuan ay makailang beses daw na mababali at maaayos pabalik, hanggang sa maabot ang perpektong estado ng kanyang bagong katawan. Sa ganitong proseso, ay kadalasang nakakaramdam din daw ng matinding sakit ang mga martial artist, matapos sumabog palabas ang lahat ng enerhiyang nakaipon sa kanilang katawan. Bagamat naranasan na ito ng ating bida sa kanyang nakaraang pagkatao, at sa palagay niya ay hindi na raw ito magiging mahirap sa ikalawang pagkakataon, ay bakas pa rin sa kanyang mukha ang tindi ng sakit na nararamdaman. Maya-maya pa ay mukhang natapos na ang pagpapataas niya sa kanyang level, at isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa kuweba na kanyang pinasukan. Makalipas ang ilan pang mga minuto, ay matagumpay na nakamit ni Yeon Myung ang mas mataas na antas ng kanyang martial arts. Naging mabisa ang ginawa niyang regular na paglilinis sa mga lagusan ng kanyang enerhiya, dahil magiging malaking hadlang nga raw ito kung hindi niya napaghandaan.
Ayon pa sa ating bida, bagamat nasa panimulang estado pa lamang ay hindi na raw masama ang naging kinalabasan nito, sabay sabing kailangan niya munang magpalit ng kasuotan dahil sa mabahong amoy galing sa maruming enerhiya sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay napagpasyahan na ng binata na subukan kung gaano nakalakas ang kanyang enerhiya, at tumayo ito sa harapan ng kuweba na kanyang pinanggalingan. Dahil binigyan niya ng malaking pansin ang pagkakaroon ng malinis at malakas na pangangatawan, bago pa man mag-umpisa ang kompetisyon ay sigurado raw na mas maganda ang kanyang makikitang resulta. Bagamat kontento ang binata sa kapansin-pansing pagbabago sa kanyang pisikal na katawan, ay kailangan niya pa ring maramdaman kung ano ang ipinagbago ng kanyang panloob na kapangyarihan. Matapos pakawalan ng isang malakas na pag-atake ay naging masaya naman ang ating bida sa kanyang nakita, naunawaan na rin niya ang malaking pagbabago sa bisa ng kanyang enerhiya. Dahil dito'y tapos na ang paghahanda ng binata, at simula raw sa pagkakataong ito ay siya naman ang kikilos para tuluyan ng tapusin ang 3 taong paligsahan ng kanilang angkan. Sa kabilang banda, mukhang natagpuan na ni Tanggukri ang ika-4 niyang biktima, at sinabing hindi man lang daw siya nasiyahan sa naging laban nila dahil mabilis na bumagsak ang kanyang katunggali. Dagdag pa niya, tila wala raw na pala si Tang Jonggil sa 3 taon nitong pagsasanay, kaya't dapat na raw niyang kalimutan ang pangarap na maging batang pinuno dahil masyado nga raw siyang mahina. Labis namang nadismaya ang binatang si Jonggil dahil sa dami raw ng kanyang makakasalubong, ay ang bayolenteng binata pa na si Tanggukrin ang kanyang unang nakalaban. Ayon pa sa binata, si Tanggukrin ay isang ulila na inampun ng punong elder, at sinanay para maging pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga estudyante. Dagdag pa niya, totoo rin daw ang balitang pambihira ang lakas nito, dahil kahit malaki na ang naging pagbabago sa kanyang abilidad ay wala pa rin siyang nagawa laban dito. Buong akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataong manalo kung una siyang aatake, pero malayo sa kanyang inasahan ay hindi man lang niya nahawakan maski damit ng kalaban. Mukhang dito na nga raw talaga siya mamamatay, sabay tanong nito sa sarili kung bakit niya naiisip ang ating bida sa kanyang sitwasyon, at hindi niya rin maintindihan kung bakit kahit masama na ang kanyang kalagayan, ay masaya pa rin siya dahil hindi si Yeon-myung ang kanyang nakaharap. Nang mapansin naman ni Gukri ng sandaling pagtawa ni Jonggil, ay mabilis nitong tinanong kung may tinatago pa bang alas ang binata, kaya't masaya pa rin ito sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Agad namang sumagot si Jonggil na wala na raw siyang iba pang mailalabas. Natawa raw siya kanina dahil may naalala lang siyang mas nakakatakot pa sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Gukri ang mga sinabi ni Jonggil, dahil para sa kanya ay isa raw malaking insulto ang ginawa ng binata kaya't kailangan niya raw magmukhang mas nakakatakot sa harapan nito. Maya-maya pa ay buong pagmamalaking ibinunyag ni Tanggukri na isa raw siyang espiyang nagmula sa Black Death Alliance, na naatasang magsiyasat sa loob ng angkan ng mga Tang. Nanlaki naman ang mata ni Jonggil sa kanyang mga narinig, hindi siya makapaniwala na ang paboritong estudyante ng punong elder ay isa palang kalaban ng kanilang angkan mula pa sa umpisa. Muling nagsalita ang espiya at sinabi na ngayong nalalaman na ng binata ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay hindi niya na raw maaaring hayaan na mabuhay pa ito. Sasabihin na rin daw niya ang kanyang totoong pangalan dahil mamamatay na rin naman ang binata, at habang nakahanda na itong tagpasin si Jonggil ay nagpakilala siya bilang si Mok In-guk, na nagmula sa isang sekta ng Black Death Alliance. Pero bago pa man tuluyang mamatay ang binatang si Jonggil ay nakaramdam ng kakaiba ang espiya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa ay bigla na lang lumabas at naglakad palapit ang ating bida, dahil nakaramdam daw siya ng presensya sa malapit kaya't mabilis niya itong sinuri, pero hindi niya raw inasahan na isang pamilyar na mukha ang kanyang makikita. Nang makalapit na si Yeon-myung ay mabilis nitong kinumpirma kung si Jonggil nga ba ang kanyang nakikita, sabay tanong sa sugatang binata kung gumaling na ba ang mga pinsalang nakuha niya noong huli silang maglaban. Pero tila hindi na nakikilala pa ni Jonggil ang ating bida, at habang may mukhang bakas ang labis na pagtataka ay tinanong niya ang pagkakakilanlan nito. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.